Oh no, paubos na yung work permit ko. So, paano na to? Pwede ba ako mag-submit ng empty work permit application? Hi, this is Lou, your immigration lawyer. Kamusta? So in this video, we're gonna talk about empty work permit applications. So, siguro naririnig nyo na yung term, empty work permit application. Pati na rin yung dummy work permit application. May mga kababayan kasi tayo na gusto mag-submit ng kanilang work permit application pero hindi pa kompleto. May isang essential element na hindi pa nila nakukubra, yung Labor Market Impact Assessment. Isa itong document na na-cover na natin in a separate video. So, ang isang work permit application, normally kailangan ng Labor Market Impact Assessment or LMIA. Pero kadalasan, mabagal ang processing ng LMIA. So, napipilitan ng iba na mag-submit ng isang dummy or empty work permit application para maganansya nila ang sistema sa tinatawag na maintained status. Paano naman yung maintained status? Alam ko, ang dami ko nang binabagsak ng mga terminolohiya dito. Ang ibig sabihin lang ng maintained status, guys, ay kung nag-submit kayo ng application for a work permit, tapos nag-expire na yung original work permit ninyo, yung estado ninyo before the expiration ay tutuloy lamang hanggat sa makapag-decide ang immigration dun sa bagong application or dun sa extension application ninyo. Kaya tinatawag siyang maintained status. At ganun nga, kung mayroon kayong authorization to work prior to the expiration of your work permit, dahil nga work permit siya at nag-apply kayo ng bagong work permit at wala pang desisyon, ang sitwasyon na to ay magre-resulta sa pagkakaroon ng continuing authorization or maintained authorization to work habang hinihintay pa ang bagong work permit. At dahil nga sa processing delays ng work permit application at dahil na rin sa processing delays ng LMIA, ang kadalasang nangyayari, sinasubmit yung work permit application kahit wala pa yung LMIA para ma-take advantage itong delay at lag between the two types of application. At ang ino-hope ng mga applicants dito ay ma-submit nila to follow yung Labor Market Impact Assessment or yung LMIA para makumpleto yung kanilang work permit application. Pero guys, just be warned, ng empty work permit application, merong mga dangers ito at very inherent at pwede itong mag-backfire sa inyo. Halimbawa, ang isang officer nakarating sa file ninyo at kinontinue ang processing at hindi pa rin nakakarating ang Labor Market Impact Assessment. Ang consequence nito, yung application ninyo ay considered as incomplete at ma-refuse kayo for the basis of completeness or in this case, incompleteness. So, meron siyang potential blowback sa inyo. Ang tanong sa akin kadalasan, legal ba itong pagsasubmit ng empty work permit application? Well, kung titignan natin ito, legal itong maneuver na ito. Pero ang tanong, proper ba ito? Kasi may nakasulat sa website mismo ng immigration na kapag magsasubmit kayo ng application, as much as possible, dapat kumpleto ito. At dahil nga kulang pa rin ng LMIA, this is actually considered an improper application. Pero kung question lang naman ito ng pagiging legal, totoo naman na legal ito at minamaximize ninyo ang inyong mga karapatan under how the system is designed. But again, if you ask me, is it legal? Yes. Is it improper? Unfortunately, it is improper. So guys, let's take an example of a caregiver. So halimbawa, nagtatrabaho na ang isang Pilipina sa isang employer as a caregiver. Pero paubos na ang kanyang work permit. 6 months na lang ang natitira. So ang kanyang employer minabuti na magsimula na sa kanilang LMIA application. Pero sabihin natin na sobrang bagal, hindi nila nakumpleto yung application nila in time at na-file nila ito ng late. To the point na 2 weeks na lang ang natitira sa work permit. Para ma-extend siya sa Canada, kailangan makapag-submit ng isang work permit before the expiration date para walang interruption sa ability nitong individual na ito na makapagtrabaho as a caregiver. So, dahil hinihintay nga nila yung LMIA, kulang pa rin ang dokumento. Pero in this case, sinubmit ng applicant yung kanyang work permit at merong explanation letter para dun sa slot
ng LMIA. Nakalagay, Dear Officer, yung LMIA ay in process pa po. Ito po yung resibo na binayad. Ito po yung acknowledgement of receipt for the LMIA. Pasensya na po, i-upload po namin as soon as the document becomes available. In this situation, it is legal. It's not a complete application, pero may commitment ka na kukumpletuhin mo yung application. This example is a classic case of someone trying to get an empty work permit application ahead para makuha nila yung kanilang maintained status. Sumo total, pwede siyang mag-continue sa kanyang pagtatrabaho as a caregiver for the same employer. So, very effective for her dahil hindi na-interrupt ang kanyang ability to work and to earn an income. Very effective for the employer dahil nga hindi na-disrupt yung pagkakaroon nila ng caregiver para sa kanilang mga anak or sa kanilang magulang. Dahil nga, syempre, ang hirap din maghanap ng caregiver, ang hirap din magpalit ng employee. So, syempre, advantage yun for both of them. But the truth is, they should have filed the LMIA application earlier para maiwasan ang ganitong sitwasyon. Dahil nga, kahit na legal to, it's improper. Pero alam naman natin, hindi perfecto ang mundo. Maraming mga aberya na hindi natin ma-anticipate. At, when you are basically pushed to the wall, wala ka ng option, hindi rin natin masisisi yung mga kababayan natin na ginagawa itong strategy na to. But again, keep in mind, is this legal? Yes. But is it proper? Not really. So, as much as possible, iwasan nyo to dahil kapag kayo naabutan ng officer at wala pa rin yung LMIA, pwede pong tamaan ng kidlat ang inyong application. So guys, if you like this video, you find it useful, kung may kakilala kayo sa ganitong sitwasyon, share ninyo. Lagay kayo ng comments dito sa video na to kung ano yung mga gusto niyong topics na i-discuss natin in the next videos. Again, this is Lou, your immigration lawyer, and I'll see you in the next one. Take care.